So, digital discipleship. Sa totoo lang, yung term na digital discipleship, again, we are going to touch a surface lang. Ano lang ito? Sobrang bare lang ng mga ano natin. But digital discipleship has been a thing sa tingin ko as early as 2012, 2013. Meron ng digital discipleship. Hindi lang siguro nakukoin ng mabuti. Pero noon pa yan meron since, yun, we brought studying scriptures digitally, alright, using technology. Okay, so una po, let's remind ourselves to first redeem our time. Let's look at how can be wise in this digital era. Okay, Tagalog pa rin nilagay ko mga verses. Ephesians 5:15 to 17. Okay, maraming salamat sa mga gumagawa lagi na presentations natin. Okay, verse 15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. And again, mga kapatid, kasama na sa lifestyle natin yung ating digital presence. So maging maingat tayo even in our use of devices. And so mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16. Sa King James na nakasulat dyan, redeeming the time for the days are evil. Pero ito kasi naka-dynamic translation para mas angkop sa konteksto natin. 16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Normal na yung evil nandito, yung evil when you go to school, when you go to work, kasama na rin yan sa digital presence natin. May environment talaga na may kasamang evil. And so, redeem the time. We will talk more of that later. Then verse 17. Huwag kayong maging hangal. Don't be foolish. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alright? Sabi po sa isang, another survey, naalala ko si Tito, kaya ko pinalagay na sa kanila yung link or yung reference. Naalala ko, tinanong sa akin ng huli ni Tito Mar Pastor, saan galing yung resource mo yun? Sabi ko, lalagay ko na nga. Yan. Kasi baka mamaya, totoo yun. Ganun ninyo ako, saan galing yun? O, para maano natin yun. So, galing ito sa survey po na ito. Alright? Or sa article ng backlink. Okay, sabi nga dyan, average global screen time across devices is very high. Katulad sinabi natin kanina, ilang oras? Ayan, no? 6 hours. Iba't ibang ano na yan. Okay? This is time that could be used for discipleship, family, rest, and service. Ngayon, bakit kasi ang tao nagkakaroon ng addiction sa digital devices? Normal na po yan kasi nagpo-produce po ng tinatawag nating dopamine or mga happy hormones. And so, parang ano yun parang chocolate. Pag kumain ka, kung mahilig ka sa chocolate, pag kumain ka ng chocolate, ang saya-saya mo, napapapikit ka pa. Ha? Kung mahilig ka sa, ano ba yung nagpuproduce sa inyo ng dopamine? Na bulalo. Kung yun ang happy sa'yo, kumain ka ng bulalo, napapapikit ka pa. Ha? Nung isang araw, kumain kami ng nihana nung, ang tawag mo dun? Kikiam. Chinese kikiam na malalaki, may kasamang taba. Napapakit din ako, dopamine. Ha? By having screen time, whether it's watching videos, streaming, real shorts, lahat yan, it produces dopamine. Okay? So, masaya tayo. Kaso nga lang, at the same time, may mga ibang areas ng life natin na maaaring man-neglect. Okay? Na makakalimutan na natin. And so, here's the reminder. Kailangan pa rin nating i-reprioritize yung ating paggamit ng mga devices. Tanggapin na natin nandiyan na yan. Kahit anong sabihin natin, alangan naman pagpasok yun dito, kunin ko lahat ng mga cellphone ninyo. Ako rin may cellphone Paglabas ninyo, gagawin nyo. So, kinakailangan natin yung tinatawag na responsible. Okay? Maging responsible tayo sa paggamit. Another survey, galing naman sa Statistics. Okay. And so, sa 6 hours po na yon or nearly 7 hours, social media alone averages about ilan? 2 hours per day. Ang nagkaroon ng statistics before, di ko nasulat, nagkaroon ng statistics before na ang pinakamataas na gumagamit ng social media sa buong mundo, hulaan nyo kung saan? Pilipinas. Ang tawag sa Pilipinas, social media capital of the world. Kaya yung mga vlogger, pag gusto nilang kumita ng mabilis-bilis, ang gagawin nilang content, Jollibee. Kasi manonood yung mga Pilipino, Jollibee, Philippines. Pag sinabi nung Amerikano, so yummy. I'm proud, I'm so Filipino. Kaya gusto natin addict yung mga Pilipino sa social media. Kaya sabi niyan, 2 hours per day sa Pilipinas more than. Okay? With some countries, groups much higher, that is concentrated attention eaten up by feeds. That is simply as posts lang, kahit hindi video, na-addict tayo, pictures lang, nagbabasa ng caption. Napansin nyo ngayon, hindi kahit caption, hindi na binabasa ng mga tao. Literal na video na lang, kaya picture na lang, hindi na rin nagbabasa. Umiiksi yung learning capacity ng mga tao. And so, with that said, we have to redeem our time. Okay? Kailangan natin bawiin yung mga nasasayang na oras yun. Huwag sanang umabot ng 15 years in total. Okay? Kaya, anong ginamit na word? Deliberately. Ibig sabihin yan, consciously
intentionally, pipiliin natin kung paano natin gagamitin, alright, yung technology po natin. Again, hindi masama, pero kailangan gamitin natin ng mabuti, responsibly. Alright? Kaya doon sa Ephesians 5, kasi yun yung maganda sa King James yun yung ginamit na redeeming the time. Pag sinabing redeeming, meron ka nang naibigay, gusto mong bawiin ngayon. Kaya yung ginamit doon na word ni Paul is redeeming the time, may mga bagay na talaga tayong nasayang sa buhay natin. Ngayon, dahil limitado yung oras mo, limitado ang buhay mo, gusto natin ngayon na bawiin yun. Nung Friday, last night na lamay ng aming kaibigan na si James. Nandun kami nila, Kuya AJ, nila Nel, nakilamay kami kasi kahapon, which is Saturday, cremation na. Si James is kaedad ko. Kaedad ko po siya. 36, nag-birthday din siya this month din August. Nangyari po sa kanya, inatake po siya 2016. So nearly 9 years po siyang nakakoma or bedridden. 9 years. At isipin nyo yun sa lahat ng taong pwedeng bangungutin ng madaling araw, siya yung hindi mo maiisipan. Alam nyo kung bakit? Fit. Fit mo talaga siya. Sabi nga, kaya nga tawag sa amin sa kanya, Tisoy. Hindi James, Tisoy. Ganda ng katawan. Maayos. Nasa ano pa nga na auxiliary ng ano bang men in uniform ito? Doon sa Taguig yung kanilang office Okay? Maayos. Kaya ano sinabi sa amin, nandun kami doon sa dating church, sabi sa amin gano'n, Mike, inatake si James. Sabi namin, sino James? James Hichon. Nadamay patuloy ibang tao. Si Pastor James, nalala niyo ba? Yung sa Paranaque ba yun? Sabi niya, hindi, Kiwa. James, hindi ko talaga matanggap kasi kung kaming dalawa, ako matanggap ko kung inatake ako, yung itsura ko to Pero hindi mo talaga siya maisip. Kaya sabi ko, baka yung kapatid niya, si Jeremiah, yun kasi mukhang atakihin. Niya, hindi. Lahat, same ng thoughts. Hanggang nung Friday na nag-uusap kami. Maganda pa ang katawan. Sabi ni Kuya AJ, yung kanyang future, parang makikita mo na nailalatag na. Then, snap, madaling araw. Ganun lang, tapos na. What I'm trying to point is, each and every one of us have limited time. Ang unlimited na lang ngayon, samgyup at saka yung only rice sa mga inasal. Pero yung buhay po natin limited. Yung kaka-Sunday lang, mamaya-maya, Sunday na naman. Yung kaka-December lang, mamaya, December na naman ngayon. Limited lang yung time. And so we need to be responsible how we prioritize our time. In fact, nung I was reading yung libro ni Ken Blanchard, sabi niya nga ganun, pinaka-point, mali yung term actually na time management. Because lahat naman tayo, meron tayong pare-parehong 24 hours a day. Pare-pareho lang yan Pero bakit nakukoin pa rin yung term na, kulang ako sa oras. Hindi actually kulang sa oras kasi pare-pareho tayo ng oras. Alangan naman, oh Lord, naka 60 minutes. So bakit tagdagan? 65 yung per hour. Hindi. Okay? Ang term dapat dyan is priority management. Priority management. Hindi lang time management because time is, yan na talaga yon. What you have control over is how you set your priorities. So kasama po yan. Alright? And because we live in a time of temptation and distraction. While you are being present, while your environment is in the digital era, digital platforms, okay? Talagang marami at mas marami pong kukuha ng attention mo na hindi makakatulong sa'yo sa halip makakasira sa'yo. Alright? Same lang yan Yung Monday to Saturday natin, okay? Pag nasa labas tayo, mas maraming opportunity magkasala kaysa gumawa ng tama. Katotohanan niya, reality ng buhay yan so kahit maging present ka digitally, na doon ka na lang sa device mo, kahit iniisip mo, ito yung ito yung deception dyan. Pag gumagamit ka ng device mo, nagsi-cellphone ka, nagko-computer ka, feeling mo ikaw lang nandoon. Kaya mo makulong sa kwarto, okay, kaya mo magsarili, kasi iniisip mo ikaw lang In truth, mga kapatid, you are present somewhere. You're present somewhere. Kaya dapat nandun pa rin yung pag-iingat. Okay? Ang sabi dyan, digital platforms excel at capturing fragmented attention and reducing spiritual disciplines to occasional apps. Okay? Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi na tayo nagiging maingat sa spiritual disciplines natin. Ano yung spiritual disciplines? Bible reading. Doing your devotions. Okay? Prayer time. Even ministry. Na nako-compromise lahat. Why? Kasi kinukuha talaga yung attention natin nitong technology. Ulitin ko pa, ulit-ulit na lang. Nandyan na yan. Kailangan mo lang magkaroon ng responsible usage po. Alright? So, tingnan nyo ito
Um, tawag mo dito? Sino dito yung nakakaalam ng Lucky 9? Lucky 9. Ay, mababait. Parang kami lang ng tito mo na nagla-Lucky 9. Okay, nagla-Lucky 9? Tong-its. Alam tong-its? Pusoy. Medyo matagal pa yung ano eh. Yung Pusoy 2, medyo matagal. Ang Pusoy, mabilis lang. Nung bata kami, high school, naglalaro kami ng Lucky 9. Hanggang mag-umaga yun. Bakit hanggang umaga? Mga gising eh. So, ang bilis lang nun kasi, sinong di nakakaalam ng Lucky 9? Kala ko, hindi nyo alam yung Lucky 9 eh. Basta umabot ka sa 9, 2 card. Tapos yung bibigyan ka ng isa pang card, ay, hindi alam ni Priya, mamaya maglalaro tayo. Biro lang, hindi. Paliwanag ko mamaya palalo. Yung Lucky 9, sobrang bilis kasi bibigyan ka lang ng 2 card. Pag lumagpas doon sa 10 or nag-jack, Queen King, 0 yun. So, kailangan, yung equivalent nun, before mag-10, ayun yung number mo. Tapos pataasan kayong lahat. Ang pustahan namin nung bata kami, piso-piso lang naman. Piso-piso. Alam nyo, yung buong gabi na yung piso-piso na yung makaka-500 ka pala. Mabilis lang. Yung sabi namin, pahiram nga ako. Manghihiram ka pa ng ganun pala yung sugal, no? Sobrang bilis lang ng papiso-piso, hindi mo alam nakakailang daan ka na. Ngayon nga, makakalibo ka na pag mabilis talaga kayo maglaro eh. Bakit ko sinishare yan? Ano nakasulat? Every swipe, every like, every share, every time you spend is like spending a coin. Ano sabi? You'll never get it back. In fact, time is the greatest commodity. Okay? I thank you. Parang patatapusin na ako. Okay. Powers PH. Yung pera nauubos, yung talents natin nauubos, pero ang pinakamabilis maubos at hindi mo na lang mapansin na wala na, it's time. So how are you investing your time? Papaano mo minamanage yung priorities mo? Saan mo ginugugol yung oras mo? Okay? Hindi naman ako KJ. Hindi ko sinasabing bawal na kayo mag-stream. Hindi ko sinasabing bawal ng social media. Just be responsible about it. So how do we redeem our time? Okay. Very simple lang naman. Sabi ko sa inyo, itong ginagawa po natin, very practical, and I hope you will do necessary steps later. Mamaya may challenge tayo para masaya. Sa Discovery Class, may challenge din eh. Sana gawin ninyo, medyo mas mahirap yung challenge na yun. Dito madali lang. Madali lang. Okay. Una, how do we redeem our time? Paano natin babawin yung oras natin sa mga nasayang ilang panahon? Una, conduct a time audit. Okay, paano yon? Titingnan mo, mamaya may pa ako isa pa, pero makikita mo actually kung saan mo in-spend yung oras mo. Diba? Sino nakakaalam nun sa mga device ninyo? Nakikita nyo, kahit sa computer ngayon, desktop, laptop, makikita mo na rin kung saan. Pati yung website kung nasaan. Kaya gusto ko nag-aayos dati ng device eh. Nalalaman ko kung saan nagugugol yung oras ng tao eh. Nakikita mo yun, yung balita, sa mga balitang pinagtitingin, yung social media, whether it's Instagram, X, Facebook, LinkedIn, social media platform din siya. Okay? Watching videos or paglalaro. Yung iba kasi talagang sa games naman yung kanilang screen time. So titingnan mo ngayon, saan ako pinaka nagugugol yung aking mata, yung aking oras, doon mo siya titingnan. O nakikita mo na yung social media mo, teka lang, unhealthy na to, 2 hours social media? Grabe. In 2 hours, nakadalawang sermon ka na pakinig. No? Diba? So titingnan natin. Ngayon, pangalawa, paano ma-redeem time mo? Intentional window. Okay. Intentional window, paano yan? Magkaroon ng house rules. Karoon kayo ng rules pa magkasama. Ano yung una? No social media. Sabi dyan, during meals. Hindi lang during meals. Pag magkakasama kayo magkakaibigan, huwag na rin kayo mag-social media. Minsan kasi, yung alam mo yun, kayo na lang magkakasama, tapos biglang may magsi-cellphone pa. Minsan sarap batukan ng ganun eh. Nagsusocialize kayo, magkakasama kayo nagsusocialize, tapos nagsusocialize ka rin sa cellphone? Sabi nila, kasi ang tawag dyan, multitasking. Physical socializing, digital socializing. Hindi, magkakasama na kayo mamaya, mag-cellphone ka na naman, huwag mo na sayangin yung oras mo. Okay, magkakasama kayo, pamilya, nasa labas kayo, nasa outing kayo, magsi-cellphone ka pa? Huwag na. Encouragement ko sa inyo. Pag namamasyal kayo, kasama nyo pamilya ninyo, okay, kung may pwedeng pag-usapan, may pwedeng gawin, huwag na kayong mag-cellphone. Alam nyo, sabihin ko lang ito yung mga tao na nasa pasyalan, tapos nakuha pang mag-My Day, ang lakas na nagsabi ko, hindi masaya ito sa ginagawa niya. Nakuha mo ba? I-enjoy mo na yung magkakasama kayo. Okay? Unless na lang kung talagang, wala na, nasa kwarto ko na lang, wala na gagawin yun siguro. Pero yan, lalo na pag kumakain. Okay?
Okay. Ano sabi dyan? 60 to 90 minutes of focused work. Nag-social media ka. May, mahaba kasi yun. Pero meron kasi tinatawag na parang reward system. So, pwede mong i-reward system yung sarili mo. For example, magagawa ka na mag-social media ka, mag-watch ka ng whatever for 15 minutes, 30 minutes. Biglang, yan. Ano yung task mo? Kailangan mo mag-aral, kailangan mo magtrabaho. Focus, 60-90 minutes. Oh. After noon, medyo napagod ka na, switch ka muna ulit. Ayun. So, okay lang yun. Okay? Pangatlo, weekly rhythms. Alright? Paano yung weekly rhythms? Alam nyo nung, saan ba ito? Batangas kami. Ay, ang sarap palang hindi nag-cellphone. Ay, Laguna ba yun? Laguna. Ang sarap palang hindi mag-cellphone ng buong araw. Alam mo, malaman nyo, punta kayo sa lugar na walang signal. Masubukan mo talaga. Tapos sabi mo, nga no, nakabasa ka ng libro, dami yung napagkwentuhan. Tapos yung araw mo parang, sulit. Kasi kapag masyado kang present digitally, pita mo, parang hindi mo napansin kung paano nasayang yung oras. Alright? So pwede yun. Pwede ka mag-digital Sabbath. Paano? Pwedeng yung nakasanayan mo, tanggalin mo muna for the week. Pwedeng, kung di kaya isang araw, yan yung prescribe dyan. Parang doktor, ano? Yung prescription, 2 to 6 hours. Yun lang muna. Pero subukan lang. O kaya kung gabi, kung kaya ninyo, ayan, bawasan na rin yung ano. Yung sa cellphones ninyo, tanggalin nyo yung blue light. Alam nyo kung paano tanggalin yung blue light yung cellphone ninyo? Yung blue light yung nagbibigay ng ano sa'yo, nagising ka. Tapos hindi ka makakatulog. Kaya habang natutulog ka, nananaginip ka lalo, active yung brain mo eh. Yung mga device natin, lahat po yan pwede tanggalin yung blue light. Okay? Ang tawag doon, reading mode. Pag nilagay mo sa reading mode yung cellphone mo, yung device mo, kahit yung laptop mo, may reading mode yan, magiging parang brown. Matatanggal yung kulay. That's good. Kasi pinapahinga yung mata mo. Yung ibang mga kabataan, bata ka pa lang, tapos nag-uugat na yung mata mo. Hindi ka addict sa shabu, pero addict ka sa computer. Okay? So, kailangan bawasan lang. Alright? Last, how to redeem our time. Yung sinasabi ko kanina. Sa Apple, yan, pwede mo makita yung screen time mo. In fact, si Facebook may sariling screen time. Malalaman mo. Pero lahat ng cellphone meron yan. Sa Android, ang tawag digital well-being, yung kulay green na nakaganon. Yan, digital well-being. So malaman mo, doon ka masasaktan eh. Parang ano lang eh, parang pag nag-credit card ka, chut. Tapos pagkita mo yung bill mo lahat, puro pagkain to ah. Parang sayang ah. Di ba saktan ka ng konti, susunod, mag-iingat ka na. Ganon din yan, itong mga tools natin para bantayan yung screen time mo, nakita mo, buong linggo, average ko 4 hours. Anong buhay to? Wala. Ano ka, bedridden? Ano ang ginagawa sa buhay? Okay lang yun, nasa kama na lang eh. Actually, meron isang story, she is bedridden due to cancer. Alam niyo ba, natapos niya, nakapagsulat siya ng commentary book dahil na bedridden siya. Di ba? So, we can redeem our time. Alright. So, since it's a norm to be digitally present, you have to ask yourself, did my online time today draw me closer to Christ or farther away? Nakatulong ba? Naging productive ba ako by using my devices? Or nagluho lang ako? Nag-produce ng dopamine. Okay? Pero hindi ako naging fruitful. Yan. Alright? So, kailangan babaguhin natin yung paggamit natin ng mga device natin. Magiging digital disciples tayo ni Jesus Christ. Second, alright, guard your eyes. Ano yung one? Redeem your time. Babaguhin na natin. Second, guard your eyes. Kung ano yung mga pinapanood at ano yung sinishare. Ulitin ko po ha, kahit ikaw lang mag-isa dyan, habang gumagamit ka ng device, you are also present somewhere. Hindi totoo na ikaw lang mag-isa. So you need to be careful kung ano yung mga pinapanood mo at anong sinishare mo. FYI, yung camera ng cellphone ninyo, kahit ng mga laptop ninyo, nare-record po kayo. Alam ko how you respond and how you react, depende sa pinapakita. Alright? So, kamaya, more of it later. Pero ito, Psalm 101 verse 3, nang sabi ng writer, sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Lalim naman, parang taga-Bulacan. Ano yung tutulutan? Hindi ko titignan. Sa buhay kong ito, ang gawang masama, hindi ko titignan. Ang sino mang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Diba? May mga groups, may mga circles, even sa social media. Alright? Hindi ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Okay. Dahan-dahanin natin. Alright. Ano sabi dyan? Social media algorithms amplify what gets engagement. Wala siya pakialam kung makakabuti sa'yo o hindi. In fact, ganito yan.
For example, alam na kasi ng mga social media, mayroon silang psychology sa paggamit ng mga tao. So alam nila, sa statistics nila, kung ano yung may pinakamataas na posibilidad na ang lalaki at babae ay nakukuha yung attention nila. So magtitest yan kahit hindi mo na-view before, iti-testing ng social media kung makakuha yung attention mo. Pag nagkaroon ng 2 to 3 seconds na tinitignan mo yung isang content, ibig sabihin meron kang somehow tawag mo dyan, attracted. Or sabihin na natin nakukuha yung attention mo. Okay? Doon sa bagay na yon. Alright? Whatever that is. Okay? Nabanggit ko ito before eh. For example, pagkain. Sinubukan niya lang maglagay dyan ng from resorts or restaurants. Mamaya yan, kita mo sunod-sunod na. Ha? Yung, kahit nga yung microphone lang nung devices natin eh. Nakwento ko sa inyo, diba si Pastor Calvin, nagkukwentuhan kami about Palawan. Hindi nila na-research mamaya, may suggestion na ng post about trip to Palawan. So susubukan niya talagang kunin yung attention mo. Hindi naman kung ano makakatulong sa'yo. Ito pa, dagdag ko sa inyo to. Napapansin niyo ba pag yung mga pinapanood niyo, like by, tapos saan mo nakakilala niyo? Like by. Narin, Instagram. Sa Instagram kasi, hindi lang siya flat ganun, di ba? Nakabubbles yung like, yung heart. Pansin niyo ba? Ganito yon. Dahil kayo yung madalas na magkakasama, susubukan din, lupit no? Alam ng device ninyo na kayo yung madalas magkakasama. So, dahil kayo yung circle na yan, ang magsasuggest si social media or sa technology, kahit nga sa Google lang by the way, tsaka Mozilla, magsasuggest siya ngayon ng bagay na nilike or nag-engage yung kaibigan mo. For example, hindi ka naman, wala kang interest sa politics, hindi ka nag-search, hindi nyo pinag-uusapan. Pero yung friend mo, very interested sa politics. Nag-react siya doon. Susubukan din ni social media, susubukan ng technology na yung algorithm na yun kung effective sa'yo since yung friend mo interested doon. Bakit niya ginagawa yun? Birds of the same feather, flock together. Kaya niya ginagawa. Gets niyo na bakit? Uy, naka-like din sa ganito. Uy, naka-engage sa ganito. Ay, nag-comment sa ganito. Kasi kayo yung network. Sabi ko sa inyo you are not private in your privacy. There's no such thing as privacy po sa social media. Okay? Hala, ganun pala yun. Okay. Kaya, long-term exposures shapes emotions and worldview. Wherever you expose yourself, kung saan mo ilagay yung mata mo, ano yung mga sinishare mo, high chance, hindi high chance, yun ikaw. Kaya yung kaibigan namin na HR sa ibang bansa, bago daw sila mag-hire, ang number 1 titingnan lahat ng social media presence ng tao na yon. Facebook, number 1 LinkedIn actually. LinkedIn, Facebook, Instagram, papaano siya mag-respond sa mga, or mag-comment, ano yung mga sinishare niya, ano yung mga pinopost niya. Bakit? How that person engages sa social media platforms, yun yung character niya. And so you need to be careful where you expose yourself. Okay? Because it is shaping you. Hinuhubog ka niya, emotions mo, worldview mo, and whatnot. Okay. Yan, Tito Mar, meron pa rin link. Isang niyang galing. Ako lang. Okay, sabi sa PubMed, scientific literature shows a small but consistent association between social media type and depressive symptoms in adolescents, problematic use or addiction-like patterns, which is, totoo lang, ang ginamit po dyan is heroin. Okay? Sabi, shows greater association. Bakit tumaas yung problema sa mental health? Technology. Social media. Okay? Para siya literal, parang heroin, parang drugs. Okay? Kaya lalong-lalo na yung sabi dyan, yung mga adolescents, mga teenagers, mas dapat lalong maingat sa paggamit. Kasi yung 1 to 7 years old, ang tawag dyan, formative years. Kaya doon yung pundasyon mo ilalagay sa bata eh. Doon yung mataas na mag-determine ng study habits niya, yung learning pattern niya, okay? 1 to 7. Pero yung teenagers, dyan nabubuo yung character mo, teenage years, adolescence, yung puberty. Okay? Kaya, kapag maling paggamit ng social media, it will also shape your emotion and character. Ngayon, dahil social media, mamaya, maraming isasuggest sa'yo, ayan, magdi-depress. Okay, ito pa pala yung kaduktong yan. A larger dose response meta-analysis found the risk of depression increase with each additional hour of social media for adolescents, particularly for girls. Okay? Ganito po yan. Sa mga babae, madalas, ang ginagawa ng social media,
gagawin ka talaga niyang pinaka-insecure sa lahat. Totoo lang. Sa lalaki, ganun din naman. Pero sa lalaki, iba yung challenge. Alam niyo kung ano naman? Nalaman ko lang kila Teacher Nell, yung term na ito, brain rot. Brain rot. Alam niyo yung mga brain rot? Okay. Hindi ako makapaniwala dito. Alam niyo yung mga batang hindi kaya makafocus ng matagal? Ang malaking rason dyan, yan, technology, social media, reel, shorts. Kaya nga tinawag na shorts. Bakit? Short video. Paiksi ng paiksi yung attention span ng bata. Dahil nasanay na yung brain mo, active lagi, kinakailangan yung kausap mo, active din parati. Kailangan super interested ka. Hindi mo na kaya ngayon yung lecture na, ewan ko ngayon pero nung dati sa amin, ang per class, per subject, 1 oras. Nakakatagal talaga kami ng 1 oras. Ngayon alam nyo kahit adults, kung yung average attention span, wala nyo. Adults hindi teenager. Pinakamatagal, wala nyo kung gaano kahaba. 20 minutes. Ito yon. Kaya yung pinapanood yung teledrama, 30 minutes lang. Kasi yung 10 to 15 minutes doon, commercial. Pagkapakita na, palabas konti, slow mo, commercial muna. Tapos, yun na naman. Kasi yung attention span mo sobrang iksi na, kahit sa adults. Sa bata, weirdly. Nung dati, pag nag-aaral kami kung paano magturo sa mga bata, average 5 to 10 minutes. Kaya, pinapractice ko yung sarili ko nung nagtuturo ko sa mga bata, tinatimingan ko yung sarili ko. Kukuha ako ng timer, ito yung presentation ko, magtuturo ako. Okay, mag-internalize ako. Tapos timer, ay naman, kulang, sobra, ganyan. Timingan ko yung sarili ko. Ganun ako nung Alam nyo ba, itong lately, ang attention span daw na 10 minutes, alam nyo para kanino? Hindi sa maliit, teenager. Kaya nangyayari, yung mga, po nga yun, pansinin nyo yung mga bata, ganyan lang. Konti na lang Kasi wala na. Yung utak yun nandun na sa, ano na kaya ang comment doon sa nakailang likes kaya doon. Yung video ko, kamusta kaya? Addict na. Wala na May mga language pa ngayon yung mga bata, di ko mabanggit Parang sperkitik-tik na yun May sinabi sa akin sila, tingnan ko sila. Si Joy, alam ba na yun? Ano yun? Skibidi? Ay, di ko talaga alam. Kilala ko lang, Scooby. Evie? Ano yun? Cappuccino? Tapos nag-uusap sila, hindi ko maintindihan anong lengguwahe. Parang alien. Sabi ko, saan na kayo planeta yung mga kabataan ngayon? Hindi mo maintindihan yung pinag-uusapan nila. Diba? Kaya mataas ang na-associate yan. Mataas ang depression ng mga babae. Promise. Yan yung dahilan. Alam nyo ngayon, para sa akin the more na active yung tao sa social media, at the more na may ang daming post, huwag kayo magalit sa akin kung kayo man yun. Nalulungkot ako. Nalulungkot talaga ako. Sabi ko, sayang naman yung buhay nito. Hindi mo ma-enjoy. Ang dami pwedeng gawin sa buhay. Di ba? Why do you need to prove something sa mga taong hindi mo kilala? Nalagay na yung affirmation mo, hinanap mo sa mga tao online. Whether kilala mo or hindi. Mga kapatid, paulit-ulit na tayo dito. Ang affirmation, hahanapin mo affirmation lang ng Diyos. Hindi na mga tao. Alright? Ito, di ko nabanggit. Alam niyo yung mga lalaki, saan pala mas mataas yung kinukuha yung distraction? O sa mga babae, yung sa forma, make-up. Kaya yung mga bata ngayon, dati naalala ko, nung high school kami, ipulbos ka na, maganda ka na make-up na talaga. Yung tawag dito yung mga lalaki, alam niyo kung saan nakukuha yung attention? Sino nakakaalam? Kung yung sa mga babae, make-up, forma, pagandahan, yung ilong na mataas, mga tao ngayon, lahat talaga rhino na, wala ng elephant, lahat rhino na. Yung mga lalaki, violence. Gets na? The more action, the better. Nakita mo, may sinusundan sa dashcam, kaya naglagay akong dashcam, nag-aantay akong may mag-aaway Pag nakita mo sa video, nakita mo, may Fortuner, makikipag-barilan to. Antayin lang natin. Nag-aantay tayo na may mangyayari. Pag nakita mo, dalawang motor nagkit-gitan, inaantay mo na, sige, isa pang banggaya, magkatapos, bababa na yan. Ganon naman ang lalaki sa mga violente, yung mga outrage. Yan. Okay? So, be careful. Okay? Ay, mamaya na. Meron dito pa yan. Alright. Pati si Wall Street, nilagay ko na para sigurado. Public health authorities have expressed caution. The U.S. Surgeon General has warned of social media's risk for youth mental health and called for protective measures. Ganun nakadelikado. Kaya nga nung napag-usapan natin ng mga nakaraan about gender crisis at saka yung about abortion, sobrang sakit talaga sa batok.
Sobrang sakit sa batok yung reasoning, yung logic ng mga kahit college students ngayon sa US, sana hindi sa atin, sa US. Alam nyo ba, sabing gano'n na kahit na ipapanganak na yung baby, nalaman ko lang, sa kanila na to ha, ipapanganak na yung baby, pwede pang i-abort. Papatay mo yung bata, tapos sabihin mo, it's okay. Tapos talagang sabi nila, anong pakailan mo doon? Sa kanya na yun. Justifying murder? Can you imagine that? Bakit? Kasi na-mold na, na-shape na. Okay? Sing it to commercial. October, anong meron pagka-October? Si Jose Marichan, ano yun? Oktoberfest, hindi rin Oktoberfest. Inuman naman yung sayo. Oktoberfest na! Hindi yun. Ay, October is... Sobrang dami na kasi sinicelebrate ngayon, ano? O, kunwari, July is Friendship Month. Diba? May ganun-ganun, no? Best Friend Month. October is Mental Health Month. Yan. Hindi Oktoberfest. Ha? Kay Tito Margale. Sabi dito, tumuro sabi niya dati yun. Yung mga bata, dinalim, ano yung Oktoberfest? Isang buwan yun. Grabe yun talaga. Isang buwan kayo nagwawalwal kung saan-saan. Di ba makapaniwala, pinagagawa namin yun nun. Anyway, sa October, okay, Mental Health Month. Ha? Sa Philippines. So, binigay ng Panginoon sa puso ni Hannah, alam niyo naman yung tinitake up niya, Masters, is guidance counseling. Alright? Sa ATS, Asian Theological Seminary. Ngayon may mga classmates siya na kagaya niya mga psych. Alright? Leaders na rin sila sa ibang church, but when she proposed the idea, they love it. For free, they will conduct seminar with us. For free. Okay? Sa October yan, mga kapatid, 2nd or 3rd, wala pang exact theme, pero niluluto natin. Niluluto nila, gaganon lang ako. Sila yun eh. Okay? So, tutulungan nila tayo dyan. So, it's open. We will open it to everyone. Believers, other churches, non-believers, mga kaibigan nyo, it will be very helpful. Why? Because this digital era, this is also mental health era. Kinakailangan talagang alagaan na. Wala na, nandiyan na tayo eh. Okay? Anyway, ayan, streams, reels, memes. Galing nito ah. Streams, reels, memes. What we watch affects our thinking, emotions, and habits. Sino yung nakakaalam ng famous line or quotation ni Margaret Thatcher? Anong sabi ni Margaret Thatcher? Your thoughts becomes your words becomes your actions becomes your habits becomes your character, and your character becomes your destiny. From the mind, doon binabantayan. Hindi mo yung nakikita mong bad character, yung hindi magandang pakikitungo ng isang tao sa isang tao, that's surface problem. The problem is here. Okay? Ito po talaga yan. Studies show that exposure to violent and immoral content, violent and immoral, di ko nabanggit. Hindi ba lang violence binibigyan ng mataas na distraction ng social media, pati immoral. Bigyan ko kayo ng idea. Hindi ka nag-search ng immoral. Okay? Sexual. Para maging direct pa tayo lalo. Hindi ka nag-search, may lalabas sa device mo. Dati, nung bata-bata kami, dahil wala naman social media talaga, ang social media namin noon, 2009 pababa. Sino pa nakakaalala? Friendster. Friendster noon. Nung time na yon, talagang gumagamit kami ng emails at saka to socialize emails at saka websites. Dati noon, ang tawag doon is adwares. May ipapasok sa'yo. Ngayon, madali na, algorithm na. Kaya ang mangyayari po dyan, kahit hindi ka nag-search, magsasuggest siya ng possibility na tingnan ng mata mo. Yes, immoral, sensual, sexual na mga content, isasuggest niya. Magkaroon ka na ng 2 to 3 seconds, pansin mo, sunod-sunod yan, magkakaroon na. Alright? And so, again, because masyado na nakasanayan ng mata mo, ano mangyayari ngayon? Lower sensitivity to sin. Bigyan ko kayo ng halimbawang simpleng-simple. Noong isang araw, si Hannah, nanonood kami nung isang vlog sa, anong bansa yun? Morocco. Then, kinakata yung pigeon. Nakata yung pigeon. Wala nyo, anong response ni Hannah? So, manakilala nga Hannah. Ano nyo? Umiyak. Sabi niya, minatay yun. Sabi ko, pag nandun tayo, kakainin din natin yun eh. Ha? Kapag hindi ka sanay makakita ng pinapatay, sobrang taas yung sensitivity mo. Sino nakakaalam nung palabas na The Raid?
the raid ng DPWH. Joke lang. Cancel tayo, wala sa oras nito, ha? Yung the raid. Ha? Isang building yun, isang araw, isang hapon lang actually. Sobrang action. Alam nyo yung sobrang grabing patayan niya nung nung una gagano ka pa, gano'n ka rin. Pagdating sa dulo ng palabas, pag ginano parang wala na lang sa'yo eh. Kasi buong palabas na for 2 oras nagpapatayan yung mga tao. Na, Bisaya kasi naanad na nasanay na, thank you. Nasanay na yung utak mo na nakakita ng mga gore stuff. Ganon din sa mga sexual, sensual, kahit anong klaseng violent na mga content. Sa simula, yun parang medyo ano ka pa. Pero dahil nakasanayan ng mata mo, wala na. To be honest. Tapos ngayon, hindi na makukontento sa mga maliliit lang na klase ng kasalanan. Yun na, gusto mo na mas malalim. Yan. Okay? Kaya nagiging dapat maingat po tayo. Pansinin nyo. Yung mga tao, kahit Christians na, okay? Na yung umaga nila, sisimulan saan? Bad news, okay? Mga nag-aaway, mga sakit sa ulo sa social media, okay? Pansinin nyo, ang taas ng anxiety, tapos parang laging galit. Kasi yung umaga, sinisimulan sa hindi magagandang klaseng content. Pero, yung mga tao naman na simulan na yung araw nila ng panalangin, mag-devotion ka agad. O ano sabi dyan? Calmer, more generous, more patient. Kaya nung pag nagmumotor ako dati, kasi pag nagmumotor, akala mo talaga, racer ka bigla eh. Pero pag nakikinig ako ng podcast, nakikinig ng Bible, ang baik mo bigla. Kahit ginit-gitan ka na, thank you, okay lang, Jesus loves you. Kasi yung content ng pinapasok mo sa mind mo, maayos. Pero kapag doon ka na doon mga road rage, ikaw din parang gusto mo, balang araw, pag ako yan, ganito gagawin ko eh. Init na init ka din eh. So yan, kaya kailangan maging maingat pa tayo. Okay? So, practical, how do we guard our eyes? Yung mga bagay na share. Sobrang dali. Sino dito, si Sahana kasi social media manager, curation. Paano na ba na-curate ka? How do you curate? Una, unfollow. Unfollow accounts na mga hindi magaganda yung content. Una sa lahat. Pag nakakita sa'yo, biruin mo, kunwari nung mga dati, okay yung content nung page na yon or nung channel na yon or whoever the provider is. Ngayon, nakita mo may hindi maganda, unfollow mo kaagad. Kung possible, i-report mo, i-block mo. Kasi hindi maganda eh. Alright? Kung bastos man yan, kung patayan yan, hindi masyadong maganda, fake news, i-report mo, unfollow kaagad. Share ko lang ito. Sana hindi kayo magalit sa mga followers ni, pangalan nito? Hindi ko malala. Taylor Swift. Ay, mga fan dito na Taylor Swift? Ha? Sabihin ko sa inyo, kayo magalit sa akin ha. Bala kayo magalit kayo, bala sa buhay niya. If you are a fan of a celebrity, be a fan dahil magaling. Alright? That's fine. But, if you're going to support, how can you support someone who mocks God? Who promotes the devil? Who blasphemes yung God na sinasabi mong mahal mo at sinasamba mo, pinaglilingkuran mo? Parang baliktad. Okay? So, I don't get it. Even some Christians following and praising. Alright? Kaya maging maingat tayo dyan. Ano yung mga fina-follow natin? Alright? Rather, follow accounts that inform. Paano yung mga secular? Alam nyo yung mga fina-follow natin na secular, na maganda? History maganda. Okay? Science. Yan yung may matututunan ka. Yung mga nagluluto, masaya yan. Kita mo, dami natuto magluto ngayon. Ha? Mga accounts na nag-edify, nag-establish sa'yo. Lalong-lalo na, since you are again present digitally, follow nyo yung mga discipler online. Diba? Kaya nga digital discipleship eh. May mga discipler online. Follow niyo sila, Sean McDowell, sila Josh McDowell, sina, tawag mo dito, Warner Wallace, sino pa yan? Si Mike Winger, si Red Pen, si STR, nakalimutan, anong sabihin ng STR? Nakalimutan pa sa yun. Sino ba? Wag yun, kasi Calvinist, joke lang. Si MacArthur pwede rin naman, so Calvinist eh. Sino ba? Follow you, ganun. Para mas sunod-sunod lalabas sa feeds mo, Bible verse, lalabas sa feeds mo, magandang quotation, lalabas sa feeds mo, mga clips, si Cliff Nichol. Hirap ko yung magaling na, Nichol. Yung magaling na sino ba yan? Alright? Maging maingat lang din sana. Pero at least, yung mga pina-follow nyo, something that will point you to God. Okay? Wag naman yung
Kasi nga, sinasabi ko kasi inyo mga kapatid, parang dito lang yan eh. Oh, pupunta ka pa dun sa Oktoberfest? Hindi ka na pupunta sa Oktoberfest. Kasi alam mo, ganun yung ginagawa nila eh. Saan ka pupunta? Doon sa magsiseminar ng mental health. Oh, diba? Ganun lang yan eh. Oh, pangalawa, how to guard your eyes and your heart. You want to share. Ganito. Before ka mag-share, parang ano na tong Rotary Club. Sino nakakala ng Rotary Club? Parang Rotaract lang yan eh. Is it true? Is it necessary? Is it kind? Will this build up? At dahil Christian ka, ang pinakatanong mo sa sarili mo, will this glorify God? Okay? Mamaya gusto niyo pagtripan yung mga sarili niyo, tingnan niyo yung Facebook ng kada isa. Instagram. Oh, sabi ko sa iyo, karakter ng tao, yan yun mismo. Okay? E tatanungin niyo, will this glorify God? Okay. And third, create content with purpose. Okay, mamaya meron tayong suggestion dahil hindi lang tayo consumers, dapat contributors. Okay? So kung gumagawa kayo ng content, may mga sa inyo gumagawa ng digital art na godly content, tuloy nyo. Nag-share kayo ng Bible verse, tuloy ninyo. Si Tita Lina, kita nyo, ilang taon na, hindi naman gumagawa ng digital art. Bible verse, i-share. Yun na yun. Oh. Kung halimbawa ano ba, yan, tawag dito, kung halimbawa, may YouVersion ka, Bible for the day, ang my day mo, huwag yung pagmumukha mo. Okay? Pero wag mo rin lang, mamaya, pinagsama mo naman. John 3:16, for God so loved the world. Titong-tito, kasama yung mukha, no? Yung Bible verse, ganito lang, yung mukha mo, sinakap yung buong camera. Huwag naman ganun. Okay? yung related naman. Okay? Ito maganda, testimony kung paano ka na-save. Gawin mong content, i-share mo kung paano ka naligtas. Struggles of faith, challenges ng pagsunod kay Jesus, okay, prayer sa isang tao, yung ganun. Di ba? Mamaya, tingnan natin yung social media ng kada isa. Patay. Tingnan natin talaga ngayon. Okay. Sa mga magulang, parental controls. Alam nyo na yun. Di ko bigyan ng emphasis ha. Mga magulang, pagbata, lalo na sa formative years, kung pwede, huwag paggamitin ng social media. Mahirap kasi magsabi, di ako magulang eh. Pero yun lang yung masasabi ko sa mga magulang. Parental controls. Alright? Kahit nga yung kahit teenager, kasi hindi pa ganun ka-wise eh. Okay. Sleep hygiene. Nabanggit ko na yan, tama na yan. Alright? So, here's our aha. Christians must have filters not just in their devices, but sa kanilang mga puso. Ikaw dapat yung nagde-decide, ikaw dapat yung responsible. I will not do this, rather I will do this. This will not glorify God, this will not edify others, I will not do this. This will help others, this will establish their faith, I will do this. Because you are disciples of Jesus Christ, even sa digital platforms. Okay? Gusto nyo maging gospel sharer? Simulan nyo kahit digital platform. Nahihirapan kayong mag-socialize sa ibang tao, introvert ka, gumawa ka ng maraming content digital. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makontento niyan. Lahat ng klase ng pag-share. Alam nyo yung, may isang page akong pinapalo, kalimutan ko, nakikita ko lang yung logo. Introvert siya. Alam nyo yung ginawa niya? Lahat ng pwede niyang articles, pinagsusulat niya sa social media. Ang dami na kinabang. Hindi pastor yun. Yung isa sa mga pastor ngayon ng Cebu, si pastor, hindi, yung isa, yung unang nagturo nung dumating tayo, kalimutan ko. Hindi po siya pastor ha, teacher po siya sa isang school. Ngayon, hindi siya pastor noon, for many years, pinafollow ko yung page niya. Ang pangalan ng page niya, Apologia ata. He writes apologetics or defense of faith. Alright? Pilipino ito, taga Cebu. Very rich in content. Gusto ko talaga siyang binabasa yung mga sinasabi niya. See? So, hindi mo kinakailangan humanap pa ng ibang platform. You already have a platform. Ayan. Last, dito na tayo. Hindi, may isa pa pala. Pero Philippians 4:8, ito yung binasa kanina ni Rowie. Mga kapatid, lagi niyo isa-isip. Iyon yung papasukin mo sa isip mo. Kasi sabi ni Margaret Thatcher, yung thoughts magiging words, yung words magiging actions, yung actions magiging habits, yung habits magiging character, yung character magiging destiny. So dapat yung isip. Lagi yung isa-isip. Ano yon? Bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan. Okay? Sabi dyan, the mind shaped by feet becomes the heart that acts. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag pinuntahan natin yung mga social media wall ng kada isa, malamang it becomes your actions na. Okay? Bilang pagmamahal sa bawat isa, sabihin ko ulit sa inyo to, hindi mo kailangan maghanap ng affirmation sa social media. Okay? You are redeemed in Christ. You are affirmed in Christ. You are adopted in Christ. You are sitting in the heavenly places in Christ.
Okay? You are already affirmed. You are loved. Sana gets natin yan. Okay? Sabi dito, fixation on outrage, gossip, or comparison trains the brain to react emotionally and fast. Okay? May online chismis din kasi. Online na away-away. Right? Kaya maging maingat po tayo sa mga yan. Of which, ano sabi, antithesis. These are the exact things that influence you na iko-contradict, lalabanan yung supposedly growth mo. Yung prayerful life, yung meditation ng scriptures, nawawala. Imbis ng Diyos, iniisip mo yung buhay ng iba. Iniisip mo paano mo siya madaigan, paano mo siya matalo. Yung sama ng loob, yung focus mo. Imbis na Panginoon. Kasi nga, the mind is the battlefield. What we continually consume online becomes our meditation. Kaya ka parang kang addict na kailangan makabalik ka agad doon sa pinost mo kanina eh. Balik ka doon kung nakailang heart na eh. Balik ka doon sa comment mo kung may kasamahan kang nag-agree sa'yo eh. Di ba? So dapat ang meditation yung tama. Okay. Example, kahapon. Ano nangyari kahapon? Sino nakakaalam? 2:00 hanggang 4:00. Bigla ang Bigla ang bagyo. Salamat sa Panginoon, dito hindi binaha, pero Commonwealth, ilang parts ng Commonwealth, hanggang papunta doon sa may, dyan, sa mga papunta ng Circle, ay grabe, baha, sa may Kamuning. Okay. Two people both see the same story, same news. Yung isa, sabi dyan, meditates on facts, seeks truth, prays for victims, and then serves. Why? Tamang meditation of the mind, tamang consumption of content, okay? Healthy contemplation. While yung isa, spreads panic, chant slogans, okay? Kailangan may paglaban lagi. Tapos yun, pati yung mga kasamahan niya, hilig makipag-away. Okay? Ano sabi dito? The difference is what they fix their minds upon repeatedly. Repeatedly. Yan yun eh. Kaya pag napapansin mo na, teka lang, pati ugali ko parang pamaldita ako ng pamaldita. Tapos biglang, sino ba lagi kong kasama? Ano ba yung mga pinag-uusapan namin? Yun na yun. Tigil mo na kaagad yan. Pagkapansin mo, dati naman, hindi ka naman nagmumura. Hindi ka naman nagka-curse ng mga tao. Pansin mo, parang kung ano pinagsasabi mo. Yan na. Fix your mind. Okay? How to fix our mind? Okay, simple lang. Ang tawag po dito, replacement habit. Mamaya magbibigay ako mamaya. Or habit replacement rather. Sulat na nga eh. Okay? Mamaya bibigyan ko, di ko na talakayin to ha, kasi bibigyan ko ng proper emphasis later sa dulo. Okay. Second, Philippians 4:8. Yan. Lagi ka mag-Philippians 4:8. Ano yun? Is this lovely? Is it of good report? Makatulong ba ito sa iba? Kaibig-ibig ba ito? Is this loving? Alright? Praiseworthy ba ito? Yun yun. Titingnan mo, mag-Philippians 4:8 ka ba? Lagi kang babalik dyan. Pangatlo, how to fix your mind? Set rules. Okay. Kahit na theological yung topic sa online, then parang disagree ka. Okay? Huwag magiging keyboard warrior. Okay? Huwag yung parang ang tapong mo bigla pagdating sa social media, pero pag sa personal, wala. Diba? So, if possible, okay, una, ano sabi dyan? Avoid theological battles sa comments. Kasi nga, sa bandang dulo, nang sabi, online shouting rarely wins souls. Diba? Ano yung lagi nang sinasabi? Our job is to win souls, not arguments. Okay? Kung gusto kong kakilala mo, i-DM mo na lang. Ano yung DM? Yan. Mas pagka-edad ko, PM pa rin ang tawag. PM or DM. Personal message or direct message. Okay? May gusto, dati, nung many years ago, 2012 ata yun, nag-post ako about Islam. Na ang Islam, fake, ang Islam, ganito. Yung kaibigan kong Muslim, taga rito sa Lagro din, nag-comment. Sabi niya, huwag ka naman ganyan. Tapos ginawa ko muna, hinart ko muna. Pagkatapos, nag-message ako. Sabi ko, buti kong sabihin pa nga na. Ay, pasensya ka na, di ko mina-offend ka. Pero kasi, may reason ba't ko sinabi, gusto mo ba mag-usap tayo para mas lalo kong mapaliwanag? Sabi niya, hindi, wag na lang. At least sinubukan mo. Diba? Yun lang naman yun eh. So, okay lang magkaroon ka ng disagreement, but be Christian. Alright? Just as a diet affects your health, your media diet shapes your soul. Kamusta ang entertainment mo? Okay? Kaya mas gusto ko na lang mag-anime kasi yung anime, cute-cute lang eh. Parang wala lang. Okay. Pero may mali rin dun ha. Kailangan wisdom pa rin. Alright. We will end with this. Habit replacement. Mabilis na lang ito. So from digital consumers to becoming digital contributors. Maging digital disciples tayo.
Okay? Maging followers tayo ni Jesus online, maging Christian online. Okay? Para alam ng mga tao na Christian ka talaga. Kasi lahat naman sila nandyan na eh. Might as well be Christian. Okay? Exercise your faith online, digitally. Okay? So, how do we do this? Sabi ng Romans 12:21, huwag kayong magpadaig sa masama. Huwag nyo silang gayahin, huwag kayong sumabay. Kundi, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yan. Huwag mo sasabayan, huwag ganon. Alright. Una, from morning scroll, kuha mo yung cellphone mo. Sabihin ko, para sa ating lahat po ito. Kasi ako mismo, ang unang-unang kong gagawin, alam nyo kung ano? Kayo, ano mga yung ginagawa pag nagbukas kayo cellphone? Time. Time din ba kayo? Oh, time. Ang problema, pag tingin mo ng time, ang dami ng notifications. Ay, sinareplyan ko na ba ito? Nakita mo kahapon pa, nung 2 araw na yung iba. Tingnan, reply mo na. Wala na. Tapos nakabasa ka na ng mga masasakit sa ulo. Galit yung umaga mo. Pero ngayon, habit replacement. From morning scroll to morning scripture. Psalm 119:105. Ano sabi ng Psalm 119:105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Start with something light, okay, na gagabay sa'yo. Begin the day with the word before the world. Galing na. 2, from mindless browsing to intentional listening. Okay? Di ba minsan para ka ng zombie? Palitan mo ngayon, hanap ka ngayon ng valuable content. Huwag lang yung kahit ano na mga prank, tapos yung nakakatawa lagi. Okay din naman yun. Ang problema yun. Pero kapag mindless na, yun na. Okay? Intentional listening. Replace with what? From random videos, gawin mo sermons, podcast, worship. Naku, sobrang daming podcast ngayon na napakaganda, napaka-rich ng content. Alam niyo yung interview ni Wes Huff? Follow niyo si Wes Huff. Hindi ako lagi agree pero okay sa kanya. Si Wes Huff, follow niyo, meron siyang interview. Mga unbeliever yung nag-interview sa kanya. 4 ata sila noon. Napakaganda ng content. Dami ka matutunan. Pati yung isa doon na unbeliever, parang agree na sa kanya eh. Yung isa na galing sa Muslim, galit nga lang. Okay. So hanap kayo ngayon. Ano sabi ng Romans 10:17? Faith comes by hearing and hearing the word of God. You will not grow unless you listen to God's word. Okay? So from mindless browsing to intentional listening. From posting 4 likes to posting 4 light. Dati attention, hungry for attention, hungry for affirmation. Palitan mo na ngayon. From likes to light. Ayan. Ano sabi ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, remember this. Alala ko tuloy, na isang araw nasa labas kami. Whenever nasa labas, ang lagi ko nasa isip, alam niyo kung representative ka ni Jesus. Kahit nasaan ka, sakay ka ng jeep, ng UV, ng bus, kakain ka sa restaurant, kahit saan. Mga kapatid, representative ka ni Jesus. So, represent Jesus well. Okay? Ngayon, digitally speaking, let your light so shine before men. Imbis na 4 likes lang yung gusto mong i-share, mag-share ka ng makaka-encourage. My day mo, verse, quotation, clip ng sermon, testimonies, yung content galing sa iba din. I-share mo na magaganda. Yung iba nag-share sa mga GC natin, keep it up, na makakatulong din sa iba. Support ninyo, like din, kasi sabi mo, kaya yan. Pwede mo na yan. Okay? So, ayan na ha. Okay. Habit replacement from private scrolling. Kasi nga, there's no such thing as privacy with social media. Sana gets nyo yan. Okay, from private scrolling to public sharing. Yeah, public sharing of faith. So, dati akala mo may sikreto ka, tapos may mga secret folder ka, at saka may, ano pa ba yan? So, yung mga ganun, yung mga security niyan. Okay? Ngayon, papalitan mo na. Yung comment mo, yung caption mo, how you engage anywhere. Sana for encouragement, for truth, for love. Okay? Replace comparison culture with community culture. I'm thinking I am representing Jesus, I should represent Him well. Okay? I am an ambassador of Christ, kaya kailangan dalhin ko yung pangalan ni Jesus kahit saan digitally. Alright? 5th, from online arguing to online praying. Okay? From debate left and right, okay lang yung maniwala kayo sa akin, okay lang talaga para sa akin ang arguments. Just make sure, okay, na proper. Okay, reasonable. Anong sabi ng 1 Timothy 2:1? Sabi doon, I exhort therefore, first of all, sabi niya, supplication, intercession, prayers, be made for all men.
kasama yung all men, kaaway mo, non-believers, people you do not agree with. Alright? So from debate to intercession. I remember when I was having an informal debate sa Jesuits, Calvinists, kakaroon ako ng mga ganun biglaan, ewan ko ba kung bakit, pero baka biglaan lagi. Yung ibang iniisip, ito na si Mike. Nalala ko tuloy sila Kuya Jin, nung kami sa ito na si Mike. Mag-argue, sabi ni Nel sa akin, naantay ko nga si Kuya Mike na gawa ng argument eh. Alam nyo, lagi ko iniisip talaga pag may makaka-argument ako, I'm not reaching the mind, I'm reaching the soul. I'm reaching the heart. It does not matter if I win the argument or not. Okay? At the end of the debate, kailangan malaman niya na I am interested with his heart. Kasi alam niyo ba, karamihan ng issue is not a head or mind issue. It's a heart issue. Okay? So, from online arguing to online praying. From time wasting, Bisaya man talaga. From time wasting to time witnessing. Alright? Ayun, Ephesians 5:16 ulit. Ano yung Ephesians 5:16? Redeeming the time, for the days are evil. So, babawiin natin yung oras na yan. Ha? Gamitin natin yung access mo, yung power, yung meron kang pinagkatiwala sa'yo. Ano pwede mong gawin? May nakita ka ng post ng isang kaibigan mo na parang depressing? Kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? O, alam mo na may maganda tayong magiging content for the Sunday? Uy, punta ka sa church namin. May mental health kami na seminar. Kasi makakatulong. Love mo eh. Sabi mo, love mo. O, sabi mo, love mo. Gusto mo punta sa langit. O, may mga digital content na about gospel, na sandamukal, i-share mo yun sa circles mo, share mo sa friend mo. E paano kung tingin nila sa akin corny? Kung corny ang palangit, ay ako na pinaka-corny, okay lang. O, kung kulang impyerno, kayo na lang ang cool. Okay lang yun. Alright? So, here's the practical framework for all of this. SSS ulit. Scroll, stop, swap. Paano yan? Scroll, tingnan mo kung ano yung mga bagay na binabrowse mo. Tingnan mo kung ano yung mga fina-follow mo. Mamaya ha, tingnan nyo yung mga fina-follow nyo, i-check nyo mabuti. Tama ba ito? Godly ba ito? Yung fina-follow ko ba? Tama? Baka mamaya, minamak na ang Diyos, quiet ka lang kasi sila mga klase ko din, mga katrabaho din. Walang spiritual backbone. Okay? Notice what you're consuming. Second, stop. Yan yung tatanungin mo. Is this Christ-like? Okay? Will this glorify God? Will others benefit from this? Will this edify others? Right? And of course, swap. Okay? Habit replacement. Replace with a godly alternative. Ano ba pwede kong gawin ngayon? Dati ang hili ko mag-video ganito ganyan. Hili ko ng argument ganito ganyan. Dati gusto ko na magawa ng mga post puro pagmumukha ko. No. Ngayon, ano gagawin mo? Swap. Okay? Dati kung random lang. Ngayon, devotionals, Bible verse. Sabihin ko lang ito. Ito yung concern ng iba. Ayokong gawin yan kasi baka tingin naman nila sa akin, hypocritical Christian. Oh, pagkakasama namin yan, pangit naman ugali niyan, pero papus-pus na mga maka-Diyos. Ha? Diba? Minsan yun talaga inaalala natin? Okay, tama rin yun. Pero isipin mo na lang yung argument na si Ruder TV ata nagsabi na, isipin mo na lang yung argument na yan. Hindi ka magpo-post ng maka-Diyos kasi may nakukomment sila sa yung masama. Anong inalis mo? Yung maka-Diyos. Eh, itutuloy mo yung masama. Parang abnormal ata. Kung gusto mo tuloy-tuloy ito ituloy mo, ito itanggalin mo. Ganun lang yun. Di ba? Oh. Tsaka alam niyo kung ano maganda doon pag pinapakilala mong Christian ka? Mag-iingat ka na ngayon. Kasi, Christian ako. Pagdating mo sa trabaho, good morning. Ha, bite-bite mo na ngayon eh. Kasi utak mo na lahat ng chismis. Ano yan eh? Yan eh. Joke lang. Pero, honestly, alright? Be a Christian. Exercise godly testimony. So, ito na yung challenge ko sa inyo. Napakasimple lang mga kapatid. Madaling-madali. Pati sa mga online, kung may nasa online. Okay. Alright. Mag-post kayo. Gawin nyo sana pareho. Isang verse o kaya isang testimony. Okay? Imbis na kung anong random content lang, one verse. Follow ko lang sa YouVersion. Automatic na. Pag binuksan mo yung cellphone mo, dapat nandoon na nga yun sa kasama sa ano mo eh. Diba? Yung may, ang tawag mo doon? Yung lumulutang? Widget. Pwede mo gawing widget yung YouVersion eh. Nakikita mo na, everyday may verse ka na kagad. Post mo yun. Yung ibang mga may edad natin, diretso lang. Talagang words lang. Post. My day. Lagay mo sa wall mo. Alam nilang Christian ka ngayon. May pananagutan ka na. Testimony mo. Testimony ng iba. See? Second challenge. This week yun for this whole month, September. Okay. Send 3 invites. Or, mag-send ka ng gospel sa 3 tao. Then pray for those people. 3 lang.
Pray mo sila, Lord, sana maano niyo ito. O, pag hindi nag-respond sa'yo yung mga sinendan mo na yon ng gospel, ibang tao na naman. This month yan na 3, kahit isang tao every week. Yan, okay? So, invite nyo, either invite or sharean nyo ng gospel online. Okay. Biro mo, yun nga eh. Nagsisend ka ng mga nakakatawang memes, pero pagdating mo sa Diyos, ayaw mong i-share. Anong sabi ni Jesus? Pag kinahiya mo ko, kakahiyarin kita sa aking Ama. Okay, then last, for the next 3 months, 4 na hanggang December, replace one major entertainment habit with one faith habit. Alright? Paano yan? Nari, mga pinapanood mo, ano ba? Yung mga madalas yung pinapanood ko kasi alam eh. Ay, yung minsan na-enjoy ko kasi yun yung nagme-makeup tapos nagkukwento ng, hindi yung makeup ha, nagme-makeup tapos nagkukwento ng murder. May pinapanood nun si Hannah, sa pinapanood ko, oh, grabe yun no. Yung na-share ko sa inyo dati, rin yun, yung lalaki nagkukwento ng history. Ayan. So, from that, which is okay din naman, hanap ka ngayon ng major, sabihin na major entertainment, nag-spend ka ng 30 minutes, 1 hour, palitan mo ngayon ng isang faith habit. Ito, para ma-enjoy mo, mag-aya ka ng iba. Na pagkukwentuhan ninyo yung bagay na yung content na yon. May enjoy nyo, promise. Tapos, pwede kayong mag-kontra, yan. Kasi yun eh. Okay? So, ayan na. This week, yan. Picturean nyo, gawin natin yan. Balitaan nyo ako kung kamusta ha. Lalo na yung sa month. Ganda yung month challenge. Okay? Yung quarter challenge, that's for you. Right? So, let me end with this. Yes, we're ending. Maniwala kayo. Okay. Here's the challenge. Okay? Are we being discipled by the world? Or tayo po ay nagdi-disciple sa world? Kasi it's either ikaw yung magdala o ikaw yung madala eh. Okay? Are you a disciple of the world or are you discipling the world for Jesus Christ? Ending with 2 statements. First, your feeds will shape your faith unless your faith shapes your feeds. Okay? Your feeds will shape your faith unless your faith shapes your feeds. Dapat, hindi yung feeds mo or yung wall mo yung naguhubog sa'yo. Ikaw ang maghuhubog sa wall mo, sa character mo. Be responsible, be accountable. Because, alright, don't just browse the feed, be the light in the feed. Okay? Let's pray.